Hindi raw kinukonsinti ni Senador Sherwin Gatchalian ang ginawang pagpasok sa EDSA busway ng sasakyan ng Orient Pacific Corporation. Tumanggi naman siya magkomento sa tanong kung posibleng sa kanya ang plakang 7 na nakakabit sa SUV. May unang balita, si Joseph Morong. Ang driver ng kontrobersyal na puting luxury vehicle na ito nagpaliwanag sa Land Transportation Office na masakit daw ang kanyang tiyan at nagmamadali noong linggo ng gabi kaya siya pumasok sa northbound lane ng EDSA busway. Pero sa kuha ng CCTV ng MMDA, hindi naman mabigat ang trapiko sa mga oras na yon sa labas ng busway. Pinatawa na ng 9,000 pisong multa ang driver. Sabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista, iniimbestigahan nila ang insidente para alamin kung may dagdag pang pananagutan. Gamit ng SUV ang Protocol Plate 7 na pang-senador. Sa paglutang ng driver, lumabas na ang sasakyan ay pagmamayari ng Orient Pacific Corporation, kumpanyang pinamumunuan ni Kenneth Tan Gatchalian, tumatakbong kongresista sa Valenzuela. Kapatid siya ni Senador Sherwin Gatchalian. Sa kapatid niyo po ba yan or sa brother niyo yung sasakyan? Andun na sa LTO yung mga documents no? So iwan na lang natin sa LTO. Posible po kayang sa inyo yung plane pero nagamit lang po ng kapatid. Iwan na lang natin sa LTO, guys. Sa isang pahayag, sinabi ni Gatchalian na hindi niya kinukonsinti ang ginawang traffic violation ng Orient Pacific Corporation. Balak magpatawag ng pagdinig tungkol sa issue si Senador Raffy Tulfo, chairman ng Senate Committee on Public Services. Ang DOTR naman pinag-aaralan ng ilang pagbabago sa EDSA busway lalo tila nagiging takaw pasaway ito sa mga gustong tumakas sa traffic sa EDSA. Isa na riyan ang pagbabawa sa mga iniisyong protocol plates sa mga opisyal ng gobyerno. Tig-2 protocol plates ang binibigay ngayon sa kada senador. Para talagang yung plate is to be used only by the official. No? Yeah, decision na ni SP yan. I think si SP will know the best. Pinag-iisipan rin ng Department of Transportation na baligtarin ang daloy ng EDSA bus carousel. Halimbawa, sa halip na kasabay yung EDSA bus carousel na mga pa-northbound na sasakyan, gagawin itong salungat o patimog. Ito raw ay para maging iwas pasaway ang carousel. Para talagang exclusive na lang yung busway for the buses, no? For public utility vehicles. Tapos yung pintuan ng bus na sa right side din, no? So mayroon ding mga safety considerations, no? Mas madali po. Bakit? Para hindi po mahirapan sumakay yung mga tao. Pagka binaliktad po kasi, yung mga pasahero, hindi na po magkakaroon ng siksikan. Kinakausap na nila ang mga kumpanya na nag-ooperate ng busway at maaaring magkadesisyon kung itutuloy ito bago matapos ang taon. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News.